Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. pagpalain ang Panginoong nag-anyaya sa ating magalak sa Kanya. Ang Kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa at kapayapaan at ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Mga kapatid, ang ikatlong linggo ng Adbyento ay ang linggo ng Gaudete o pagsasaya. Ang mga pagbasa ay nag-aanyaya sa sambayanan na salubungin ang Panginoon ng buong galak. Sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa mga sugong padala ni Juan Bautista na dumating na ang Mesiyas sapagkat ang mabuting balita ay naihatid sa dukha. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryon ngayong ikatlong linggo ng Adbyento, alalahanin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, naparito ka upang maghatid ng mabuting balita sa mga dukha. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang aliwin ang mga nagdadalamhati. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang magpahayag ng kalayaan sa mga alipin at nagpakakasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat
ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ang maaasahang lagi ay Panginoon. Panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niya hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paparito o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitungin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Maligayang Gaudete Sunday po sa ating lahat. Ngayong araw o gabi na ito, ang simbahan ay nagagalak at tayo rin po ay inaanyayahang maggalak. Bakit po ba? Dahil ang salitang Gaudete ay nangangahulugang maggalak kayo. At bakit po tayo dapat maggalak? Dahil sa gitna ng ating paghihintay ngayong Adbyento, sinisilip na natin ang liwanag at pag-asa ng Pasko. Ang kulay rosas na kandila ay nagpapaalala sa atin na ang kagalakan ay abot kamay na. Malapit na ang Mesiyas, ayan na. Sigurado, totoo na to. Kaya sa ating mga pagbasa ngayon, ang salitang kagalakan ang nangingibabaw. Sa unang pagbasa, narinig natin ang napakagandang pangitain ni Propeta Isaías. Ang sabi doon, ang lupaing tigang ay muling sasaya. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Bakit? Dahil sinabi doon, darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka. At sa huli, malinaw po ang pangako. Masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila sa kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak
magpakailanman. Mga kapatid, ito ang kagalakan ng Adbyento. Hindi dahil wala na tayong problema, kundi dahil darating ang Diyos. Ito ang kagalakang nagmumula sa pag-asa, hindi sa kaginhawaan. Sa pangako ng Diyos, hindi sa kasalukuyang sitwasyon. Kasi alam naman ho natin na pagdating sa Diyos, hindi tayo talo. Parati tayong masaya kahit sa gitna ng mga pagsubok natin sa buhay. Kaya po sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni Santiago, magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Gaano po kadaling mawala ng pag-asa sa buhay? Kapag may problema, kapag may pagsubok, kapag tila walang direksyon ang buhay. Madalas nakakalimutan natin na darating ang Panginoon. Ngunit ang sabi ni Santiago sa ikalawang pagbasa, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. At sa kanyang pagdating, kagalakan ang dala niya para sa ating lahat. Sa Ebanghelyo naman, si Juan Bautista nakakulong, ngunit nagpadala ng tao upang tanungin si Jesus, kayo po ba ang ipinangakong paparito o maghihintay pa kami ng iba? At ang sagot ni Jesus po ay klaro at direkta ng mga tanda ng kagalakan at pag-asa. At ano ang mga ito? Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang kitungin ay gumagaling, ang bingi ay nakakarinig, ang patay ay muling mabubuhay. At kapag sakit na po ang pinag-uusapan in the time of Jesus or even in the oldest time, ito ay sumisimbolo rin ng kasalanan. Kaya sa madaling salita, ito ang dahilan ng Gaudete Sunday. Maggalak tayo dahil paparito na ang maghihilom ng nasirang relasyon ng Diyos at tao na winasak ng kasalanan. Maggalak tayo dahil paparito na ang tutubos sa atin mula sa rehas ng kasalanan. Matutupad na ang pangako ng Diyos. Lalaya na tayo at mabubuhay na walang hanggan. Kaya kahit hindi direktang binanggit ang salitang kagalakan sa Ebanghelyo, ramdam natin na si Jesus ang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan. Mga kapatid, lahat tayo ay naghahanap ng kaligayahan. Ngunit nakakalungkot dahil madalas hinahanap natin ang kaligayahan sa pera, kaya may korupsyon, posisyon, bisyo, o sa tao. Kaya marami ang napapariwara, nadidepress at nawawalan ng direksyon. Dahil hinahanap ang kaligayahan outside God. Tingnan po natin ang buhay ni San Agustin. Noong una, hinanap niya ang kasiyahan sa makamundong bagay, sa labas ng Diyos, outside God. Ngunit, nang hanapin niya ang katotohanan sa Diyos, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan kay Kristo. Kaya bigla niyang nasabi, ang aming mga puso ay hindi mapapanatag hanggat ito ay hindi nagpapahinga sa iyo, O Diyos. Mga kapatid, ngayong Gaudete Sunday, naway maunawaan natin ito. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Hindi sa tagumpay, hindi sa material na bagay, at hindi sa tao. Ang tunay at hindi mawawalang kagalakan ay makakamtan lang natin dito sa banal
na Eukaristiya. Si Kristo, kay Kristo, na nagdadala ng lakas, pag-asa at paghilom. Kaya lumapit tayo sa Kanya sa ating paghahanda. Lumapit tayo sa Kanya. Magsimba tayo, tanggapin natin siya ng buong pananampalataya upang makamtan natin ang kaligayahang hindi kayang ibigay ng mundo at hindi kayang agawin ng anumang pagsubok sa buhay. Tandaan po natin ito. True happiness in life will always bring us to God. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. habang nananalig tayong tutupad ang Panginoon sa Kanyang mga pangako. Idulog natin sa Kanya ang mabibigat nating problema sa mga araw na ito. Nagtitiwala sa Kanyang pagmamahal, manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Katoliko sa buong mundo, nawa ang Adbyento ay maging bukal ng biyaya at pag-asa habang pinananabikan natin ang pagdiriwang ng kaarawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa mapukaw sila sa atin, nila sa atin ang tiwala at pananalig habang nagsisikap silang tumugon sa maraming hamon ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nalilitot, di makakita ng kahulugan sa kanilang gawa't pagdurusa. Nawa, ang tapat nating pagtulong ay magdulot ng kailangan nilang liwanag at pampasigla. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa mga sumusunod sa mga maling mesiyas ng pakinabang, kasikatan, kasiyahan at kapangyarihan, nawa maisip nilang si Jesus lamang ang ganap na makatutugon sa pinakahahangad nila. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Isama din natin sa panalangin ang mga kahilingan at intensyon ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Diyos Ama, kahabagan mo ang maraming nagtitiis ngayon ng iba't ibang anyo ng kahirapan. Ipadama mo ang nakagiginhawang presensya ng iyong anak na si Jesus, pagkat siya lamang ang aming pag-asa at kaligtasan, at nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami magbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at
patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, si Kristo. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo,
inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon ay ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, naway maging handa ang ating puso sa pagdating ng Panginoon. Halina't makiisa sa siyam na gabing paghahanda. Sa mga nais mag-alay para sa Misa Nobenaryo at mas sponsor ng Simbang Gabi at Misa de Gallo, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, local number 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589. At hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahi at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsuyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Naniniwala kayong minsang dumating sa atin ang anak ng Diyos. Tinatanaw ninyo ang kanyang pagbabalik. Hatdanawa kayo ng ilaw ng kanyang kabanalan at palayain kayo ng kanyang pagpapala. Amen. Nananabik kayo sa nalalapit na pagdiriwang sa kaarawan ni Kristo. Sa muli niyang maluwalhating pagdating, gantimpalaan niya nawa kayong buhay na walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ng darating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.